Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Northman, halina't simulan na natin. Noong taong 875 AD, nagbalik si Haring Orvendel sa kanyang kaharian at sinalubong siya ng kanyang asawa na si Reyna Gudrun at ng kanilang anak na si Prinsipe Amleth. Kinagabihan, naghanda ng isang malaking handaan ang mga mamamayan ng kaharian ng Rafenzi upang ipagdiwang ang ligtas na pagbabalik ng hari at ng kanyang mga mandirigma. Sa gitna ng pagdiriwang, ibinigay ni Orvendel sa kanyang anak ang isang kwintas na dati niyang nasamsam mula sa isa pang prinsipe. Ipinagkaloob niya ito bilang simbolo ng kanyang pagmamahal. Biglang dumating si Folier, ang nakababatang kapatid ng hari, upang batiin si Orvendel sa matagumpay nitong paglalakbay. Ipinakilala rin niya sa lahat ang kanyang panganay na anak na si Thorer. Nang mapag-isa si Orvendel kasama ang kanyang asawa sa kanilang silid, inamin niyang malubha siyang nasugatan sa huling labanan at muntik nang mapilitang umupo sa trono si Amleth. Hindi niya alam kung kailan muling sasabak sa digmaan, kaya nagpasya siyang ihanda ang kanyang anak upang balang araw ay humalili sa kanya at ipagpatuloy ang pamumuno sa Rafenze. Pagkaraan noon, nagtungo ang mag-ama sa isang kuweba upang magsagawa ng isang sinaunang ritual. Doon ay nangako si Amleth na ipaghihiganti ang kanyang ama kung sakaling ito ay mapatay ng isang kaaway. Matapos siyang panumpin, ipinakita ni Orvendel ang sugat na natamo niya sa huling digmaan at dinala ang anak sa puno ng mga hari, isang banal na puno na nag-uugnay sa kanya sa lahat ng kanilang mga ninuno. Pagsikat ng araw, matapos ang ritual naglalakad ang mag-ama sa kagubatan nang bigla silang tambangan ng isang pangkat ng mga mangangabayo. Tinamaan ng palaso si Haring Orvendel. Nang mapagtanto niyang wala na siyang kakayahang lumaban, inutusan niya ang anak na tumakas. Agad namang nagtago si Amleth sa likod ng isang malaking bato. Habang paulit-ulit na tinataga at pinagtutusok ng mga sibat ang hari, nizulayan niya ang taong nasa likod ng pagtataksil. Laking gulat niya nang malaman na ang sariling kapatid niyang si Folier ang nagplano ng lahat. Bago tuluyang bawian ng buhay, isinumpa ni Orvendel ang kanyang kapatid. Sinabi niyang habang buhay itong mumultuhin ng kasalanang ginawa nito hanggang sa araw ng sarili nitong kamatayan. Sa sandaling iyon, nasaksihan ni Amleth ang pinakamasakit na pangyayaring mangyayari sa buong buhay niya nang putulin mismo ng kanyang tiyuhin ang ulo ng kanyang ama gamit ang espada. Matapos mapatay si Orvendel, inalis ng mga naghimagsik ang kanilang mga helmet at nagsaya habang sumisigaw ng papuri para sa kanilang bagong hari na si Haring Folier. Upang matiyak na walang magiging banta sa kanyang paghahari, inutusan ni Folier ang kanyang mga tauhan na habulin si Amleth. Nakipaglaban ang batang prinsipe habang tumatakas at nagawang makabalik sa kanilang nayon. Pagdating doon, natuklasan niyang pinaslang na ang lahat ng mga taong naging tapat sa kanyang ama. Nasaksihan din niyang sapilitang dinadala ang kanyang ina laban sa kagustuhan nito. Dahil sa matinding pagnanais na makapaghiganti, tumakas si Amleth sakay ng isang bangka patungo sa lupain ng Ross. Lumipas ang maraming taon, lumaki si Amleth at naging bahagi ng isang malaking tribo ng mga mangangaso. Kasama nila siyang lumulusob at sumasakop sa mga karatig na nayon. Matapos patayin ng karamihan sa mga kalalakihan, ginagawang bihag ng mga barbaro ang mga kababaihan at kabataan. Bagamat hindi siya natutuwa sa paghihirap ng mga taong kanilang sinasalakay, ipinagpatuloy pa rin ni Amleth ang pamumuhay bilang isang Viking. Dahil sa tigas ng kanyang puso, unti-unti siyang nawalan ng kakayahang makiramay sa pagdurusa ng iba. Kinagabihan, habang ipinagdiriwang ng kanyang mga kasamahan ang panibagong nayon na kanilang winasak, naglakad-lakad si Amleth at napadpad sa isang templo. Doon niya nakatagpo ang isang mangkukulam na sinisi siya sa pagtakas mula sa sarili niyang tadhana. Ipinaalala ng babae ang panatang ginawa niya sa kanyang ama at sinabi nitong hindi siya magiging tunay na malaya hanggat hindi niya natutupad ang misyong ipinangako niyang gagawin. Kinabukasan, habang hinahati ng kanyang mga kasamahan ang mga bagong bihag upang ipadala sa iba't ibang kaharian, narinig ni Amleth ang pangalan ng kanyang tiyuhin. Nalaman niyang may isang pangkat ng mga bihag na dadalhin sa kaharian ng Rafenzi sa Iceland. Nakita ng pinatalsik na prinsipe ang pagkakataong makabalik sa kanyang sariling bayan at maipaghiganti ang kanyang ama. Kaya palihim siyang sumakay sa barko at nagpanggap na isa sa mga bihag. Habang naglalayag, sinalubong ang barko ng isang napakalakas na bagyo. Halos matangay ng alon ang isang magandang dalaga, ngunit isinugal ni Amleth ang kanyang buhay upang mailigtas ito. Nanatili silang magkayakap hanggang sa makarating sa kanilang destinasyon. Paglapit ng barko sa isa sa mga dalampasigan ng Iceland, inutusan ng mga nakaligtas na bihag na bumaba habang itinapon naman ng mga tripulante sa dagat ang mga bangkay ng mga hindi nakaligtas sa paglalayag.
Matapos ang mahabang paglalakad, narating ng mga bihag ang kaharian ng Raf Enzi at ipinatawag ang hari upang siyasatin sila. Nang makita ni Fowler ang mahihina at payat na mga bihag, nais na sana niya silang ipapatay dahil naniniwala siyang hindi rin sila aabot ng buhay bago dumating ang taglamig. Upang hindi maipagbili, ipinakita ni Amleth ang kanyang pambihirang lakas. Sa isang mabilis na galaw lamang ay naipabagsak niya ang lahat ng iba pang bihag, kaya nakuha niya ang atensyon ng hari. Matapos suriin ang kanyang pangangatawan, nagpasya si Fowler na panatilihin siya bilang manggagawa sa kanyang mga lupain. Lumapit naman si Thorer, ang panganay na anak ni Fowler, at sinubukan siyang hampasin upang ipakita ang kanyang awtoridad, ngunit nabigo siya. Habang papaalis na ang hari, napansin niya si Olga, ang babaeng iniligtas ni Amleth sa barko. Nabighani siya sa kagandahan nito kaya iniutos niyang bigyan ito ng isang espesyal na silid. Kinabukasan, nagsimula si Amleth sa kanyang trabaho kasama ng iba pang mga bihag. Pinagsikapan niyang ipakita ang kanyang kakayahan, umaasang makukuha niya ang tiwala ng hari. Habang nagtatrabaho, nakakita siya ng pagkakataong makapasok sa tirahan ng reyna. Nakipagpalit siya ng gawain sa isa pang bihag upang siya ang magdala ng mga alpombra papasok sa palasyo. Paglapit niya sa silid ng kanyang ina, sumilip siya sa siwang ng pintuan at nakitang buhay pa si Reyna Gudrun. Gayunman, labis siyang nalungkot nang malaman niyang napilitan itong pakasalan si Fowler. Napansin naman ni Olga na tila may hinahanap si Amleth at inasahang matutulungan siya nitong makatakas. Lumapit siya upang kausapin ito, ngunit agad siyang kinaladkad pabalik ng mga gwardya dahil nais siyang makasama ng hari. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang buong kampo, palihim na umalis si Amleth upang magsiyasat. Isang sorrow ang gumabay sa kanya patungo sa isang kuweba sa tabing dagat. Pagpasok niya sa madilim at mamasamasang kuweba, nakatagpo niya ang isang mangkukulam na nag-anyaya sa kanyang maupo. Sinabi nitong ilang dekada na nitong hinihintay ang pagdating ng anak ni Orvandel. Ayon sa mangkukulam, nalaman nila ang pagdating ni Amleth sa pamamagitan ni Hymir, isang tapat na lingkod ni Orvandel. Bago ito pinatay ni Fowler, pinutol muna ang kanyang dila at inalis ang kanyang mga mata. Nang marinig ang sinapit ni Hymir, nanumpa si Amleth na ipaghihiganti rin ito. Pagkatapos, ginaisang ng mangkukulam ang espiritu ni Hymir upang makausap siya ng prinsipe. Tinanong ni Amleth kung saan niya mahahanap ang pinakamainam na sandata para maisakatuparan ang kanyang paghihiganti. Ipinaliwanag ni Hymir ang pinagmulan ng maalamat na espadang Draugr at sinabing ang tanging kahinaan nito ay maaari lamang itong bunutin sa dilim ng gabi o sa mga tarangkahan ng impyerno. Sa kabila nito, nagpasya si Amleth na hanapin ang espada. Pumasok siya sa libingan ng isang sinaunang hari na inilibing kasama ng kanyang mga kayamanan. Kabilang sa mga ito ang bantog nitong espada na matagal niyang ginamit sa digmaan. Nang maramdaman ng espiritu ng hari na may nagtatangkang magnakaw ng kanyang pinakamahalagang kayamanan, nagising ito at tumindig upang harapin ang mananakop. Dahil hindi inaasahan ang pakikipaglaban sa isang haring matagal nang namatay, pumasok si Amleth sa libingan ng walang sapat na paghahanda. Napilitan siyang gamitin ang mga sinaunang sandatang nakakalat sa paligid upang maitaboy ang mga pag-atake ng multo. Ngunit isa-isang winasak ng espiritu ang lahat ng kanyang sandata at itinulak siya palayo. Nang ihahanda na nito ang huling hampas, napansin nitong may sinag ng liwanag na pumapasok mula sa ibabaw, kaya hindi ito makalapit. Napansin ni Amleth ang kahinaang iyon. Inakit niya ang multo sa lugar na direktang nasisinagan ng liwanag ng kabilugan ng buwan at nagawa niya itong tamaan. Matapos pabagsakin ang espiritu sa isang malakas na hampas ng palakol, kinuha niya ang espada at pinugutan ito ng ulo. Paglingon niya sa trono, napagtanto niyang ang buong labanan ay naganap lamang sa kanyang isipan. Dahil nalampasan niya ang pagsubok, pinayagan siyang maging tunay na may-ari ng espadang Draugr. Habang pabalik siya sa tirahan ng mga bihag, namataan siya ng isang asong nagbabantay. Sinubukan niya itong takutin upang tumahimik, ngunit lalo lamang itong tumahol at nakaakit ng pansin ng mga gwardya. Nang marinig niyang papalapit ang mga bantay, hinugot ni Amleth ang kanyang espada at naghanda sa pakikipaglaban. Sa kabutihang palad, hindi siya nakita ng mga gwardya at ibinalik lamang nila ang aso sa kulungan. Upang mapanatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan, itinago ni Amleth ang espada sa bubong at nanumpang pahihirapan ang taong pumatay sa kanyang ama hanggang sa dumating ang araw na tuluyan niya itong mapatay. Sa kabila ng kanyang matinding pagnanais na makapaghiganti, alam niyang hindi siya maaaring sumuwi sa itinakdang kapalaran. Ayon sa propesya, mamamatay si Fowler sa isang lawa ng apoy.
Kaya wala siyang ibang magagawa kundi ang maghintay hanggang dumating ang tamang panahon. Kinabukasan, kinausap ni Amleth si Olga at isinalaysay ang nangyari noong nakaraang gabi. Nang malaman ng dalaga na balak nitong patayin ang hari, muling nabuhay ang kanyang pag-asa. Nagsimula siyang magplano ng pagtakas kasama ang reyna. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagtiwala si Amleth kay Olga at ibinunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Dahil naniniwala ang hari na matagal nang patay si Amleth, matagumpay siyang nakapasok sa kaharian bilang isang bihag at balak niyang multuhin ang buong kaharian na parang isang gutom na espiritong bagong bumangon mula sa libingan. Nang araw ding iyon, sa utos ng kanyang ama, tinipon ni Thorer ang pinakamalalakas na bihag sa bukirin upang lumahok sa isang paligsahan na inihanda para aliwin ang maharlikang pamilya. Ang laro ay isang laban sa pagitan ng dalawang koponan. Ang isa ay binubuo ng mga bihag, habang ang isa naman ay binubuo ng mga bihasang manlalaro. Ang layunin ay may hagis ang bola palabas ng panig ng kalabang koponan. Gaya ng inaasahan, higit na malalakas at bihasa ang mga profesional na manlalaro. Ginamit nila ang kanilang lakas upang walang awang durugan ang mga bihag sa laro. Nang mapagtanto ni Amleth na hindi ito isang ordinaryong palaro, nagsimula siyang lumaban ng buong bangis at ibinalik sa kanyang mga kalaban ang bawat marahas na pag-atake. Nang makita ni Gunnar, ang bunsong anak ng hari kay Reyna Gudrun, na natatalo na ang mga bihag, bigla siyang pumasok sa gitna ng laro at inagaw ang bola. Sa sandaling iyon, isa sa mga manlalaro ang humabol kay Gunnar at marahas siyang itinulak sa lupa. Habang naghahanda itong ibigay ang huling suntok na papatay sana sa kanyang nakababatang kapatid sa ama, mabilis na sumingit si Amleth at napigilan siya. Matapos pabagsakin ang kalaban, paulit-ulit niya itong sinuntok hanggang sa mapansin niyang wala na itong malay. Tahimik siyang lumayo habang naririnig ang kanyang ina na inaalagaan si Gunnar. Bilang gantimpala sa ipinakita niyang katapangan at katapatan, pinagkalooban si Amleth ng iba't ibang pribilehiyo ng hari. Bukod sa pagkakaroon ng mas mataas na tungkulin at hindi na kinakailangang gumawa ng mabibigat na trabaho, pinayagan din siyang pumili ng babaeng magiging asawa niya. Agad namang napunta ang kanyang tingin kay Olga. Kinagabihan, labis ang tuwa ni Olga dahil hindi na siya nanganganib na maging isa sa mga asawa ng hari. Ikinasal siya sa tunay na tagapagmana ng kaharian. Kinabukasan ng gabi, sinimulan na ni Amleth ang kanyang plano. Palihim niyang pinaslang ang ilan sa mga tauhan ni Thorer. Pagsapit ng umaga, natagpuan ni Thorer ang mga bangkay ng kanyang mga tauhan sa loob ng isang tolda. Nagnitngit siya sa galit at ibinuntan ang kanyang puot sa mga bihag upang alamin kung sino ang may kagagawan ng pagpatay. Napansin ni Fowler na nawalan na ng kontrol ang kanyang anak kaya iniutos niyang dalhin ito pabalik sa kanilang tirahan. Habang sinusuri ng matandang babaylan ang mga bangkay, napansin niyang ang mga sugat ay gawa ng isang isinumpang espada. Ipinahayag niyang muling kikilos ang madilim na espiritong may hawak nito. Upang mapayapa ang espirito at maiwasan ang panibagong pag-atake, nagpa siya ang matanda na magsagawa ng isang ritual ng paghahandog. Ngunit habang isinasagawa ang ritual, biglang nagwala ang lahat ng hayop sa paligid laban sa mga tao. Samantala, habang nagtatago sa kanyang tolda ang hari, narinig niya ang walang tigil na pagtahol ng kanyang asong bantay. Sinubukan niya itong patahimikin ngunit siya mismo ang kinagat nito. Dahil sa galit, pinatay ni Fowler ang aso gamit ang kanyang espada. Pagkatapos nito, nagtungo siya upang tingnan ang ritual. Laking gulat niya nang makita ang matandang babaylan na nakabitin ng patiwarik, habang nakatakas naman ang dalagang dapat sanang ailay bilang handog. Sa nasaksihang iyon, nakumbinsi ang hari na hindi ito gawan ng kanilang Diyos. Nagsimula siyang maniwalang may makapangyarihang sulamangkang nakapaligid sa kanyang kaharian. Kinabukasan, nagtipon siya ng mga bihag upang magsilbing mga tagapagtanggol ng kanyang lupain. Pagsapit ng gabi, nagsagawa naman si Olga ng isang ritual na naging dahilan upang magpatayan ang mga tauhan ng hari gamit ang sarili nilang mga sandata. Habang nagkakagulo ang buong kampo, palihim na pumasok si Amleth sa silid ng reyna. Doon ay nakita niya ang singsing na dating pag-aari ng kanyang ama. Maya-maya'y narinig niyang papasok ang kanyang ina kaya agad siyang nagtago upang hindi ito mapasigaw at makatawag ng mga gwardya. Habang walang kamalay-malay si Reyna Gudrun, dahan-daang lumapit si Amleth at ipinakilala ang sarili bilang anak ni Haring Orvando. Labis ang gulat ng Reyna nang malaman niyang buhay pa ang kanyang panganay na anak na matagal na niyang inakalang patay. Naniniwala si Amleth na dumating siya upang ipaghiganti ang kanyang ama at iligtas ang kanyang ina. Ngunit malamig na sinabi ni Gudrun na kailanman ay hindi niya ipinagluksa ang pagkamatay ni Orvando.
Ayon sa kanya, pinakisamahan lamang siya ni Orvandel dahil siya ang ina ng kanyang anak, ngunit hindi siya nito tunay na minahal. Inamin din ng Reyna na si Fowler lamang ang tunay niyang minahal noon pa man, kahit asawa pa ito ng kanyang bayaw. Siya mismo ang nagudyok kay Fowler na patayin ang sariling kapatid upang makasal sila at maghari ng magkasama. Upang matiyak na hindi lalaki si Amleth at maghihiganti balang araw, iniutos ni Fowler na ipapatay ang kanyang pamangkin, at buong puso itong sinuportahan ni Gudrun. Nang marinig ang buong katotohanan, labis na nabigla si Amleth. Hindi niya kailanman inakalang pagtataksilan siya ng sarili niyang ina. Gayunpaman, dahil mahal pa rin niya ang babaeng nagsilang sa kanya, hindi niya nagawang patayin ito. Matapos saksakin si Thorer gamit ang kanyang espada, bumalik siya sa tolda ni Olga. Nalungkot si Olga nang malaman niyang hindi pinatay ni Amleth ang kanyang ina. Dahil sa desisyong iyon, alam nilang malalaman na ng lahat ang tunay niyang pagkakakilanlan kaya kailangan na niyang umalis. Ayaw ni Amleth na madamay si Olga sa kanyang laban, kaya pinayuhan niya itong manatili sa kampo at sabihin sa lahat na wala itong alam sa kanyang plano. Bago siya umalis, nangako siyang babalik pagsapit ng gabi at hiniling kay Olga na maging handa sa kanilang pagtakas sa sandaling mapatay na si Fowler. Kinabukasan, ipinakita sa hari ang bangkay ng kanyang tagapagmana. Labis siyang kinilabutan nang makita niyang nawawala ang puso nito. Nang makitang nawawala sa katinoan ng kanyang asawa, sinubukan ni Gudrun na pakalmayan ito. Sinabi niyang imposibleng nagawa ni Amleth ang lahat ng mag-isa kaya dapat nitong hanapin ang mga kasabwat nito. Matapos patayin ang ilan sa kanyang mga bihag, nilapitan ni Fowler si Olga at itinapat ang talam ng espada sa leeg nito. Ang mapanuyang ngiti ng dalaga ang nagpatunay sa hinala niyang tinulungan nito ang asawa sa paghihiganti. Sa sandaling iyon, dumating si Amleth at inalok ang puso ni Thorer kapalit ng buhay ni Olga. Nang makita niyang papalapit ang mga kawal ng kanyang tiyuhin, ginamit niya ang kaluban ng kanyang espada upang pabagsakin ang mga ito at mabigyan ng pagkakataong makatakas si Olga. Hindi nagtagal, nahuli si Amleth at itinali ang kanyang mga kamay habang nakabitin, upang dahan-dahan siyang magdusa bago tuluyang mamatay at makapiling ang kanyang ama. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Fowler at ang kanyang mga tauhan sa piitan. Biglang dumating ang isang kawan ng mga uwak at tinuka ang lubod na nakatali sa prinsipe hanggang sa ito ay maputol. Kinagabihan, matapos ang lemay ng kanyang anak, bumalik ang hari sa piitan upang tuluyan ng patayin ang kanyang pamangkin. Ngunit ang tanging nadatnan niya roon ay ang mga uwak na nagpalaya kay Amleth. Pagkagising ni Amleth, natuklasan niyang buhay pa siya. Iniligtas pala siya ni Olga at dinala sa isang ligtas na lugar na malayo sa isinumpang kaharian. Kinabukasan, nagsimulang pag-isipan ni Amleth ang kanyang kapalaran. Hindi pa siya kailanman nagmahal ng sinuman gaya ng pagmamahal niya kay Olga. Naniniwala siyang may mga kamag-anak pa ang kanyang ama sa Orkney, kaya marahil ay maaari silang magsimula roon ng bagong buhay. Labis ang tuwa ni Olga nang marinig ito, ngunit nahirapan siyang paniwalaan na tinalikuran na ng kanyang asawa ang hangarin nitong makapaghiganti. Gayunpaman, sinuportahan niya ang naging pasya ni Amleth at magkasama silang nagtungo sa dalampasigan upang sumakay sa bangkang magdadala sa kanila sa Orkney. Habang unti-unting lumalayo ang bangka sa pampang, hinalikan ni Amleth si Olga sa leeg at nagkaroon ng isang pangitain. Muli niyang nakita ang puno ng mga hari at napansin ang dalawang batang nakabitin sa mga sanga nito. Doon niya napagtanto na buntis si Olga. Labis siyang natuwa sa balitang magkakaroon sila ng mga anak, ngunit agad din niyang naisip na hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Hanggat buhay si Fowler, hindi kailanman magiging ligtas ang kanyang magiging pamilya. Matapos magpaalam sa kanyang asawa, ibinigay niya sa kapitan ng bangka ang singsing ng kanyang ama bilang kabayaran upang maihatid si Olga sa tahanan ng kanyang mga kamag-anak. Pagkatapos nito, tumalon siya sa dagat upang harapin ang kanyang kapalaran. Kinagabihan, sumabog ang bulkan sa labas ng kaharian ng Rafenze. Sinamantala ni Amleth ang kaguluhan at ang pagbaba ng pagbabantay ng mga kawal upang isa-isang patayin ang mga ito gamit ang espadang Draugr. Nang marinig ni Fowler ang ingay sa labas, itinago niya sa loob ng tolda sina Gudrun at Gunnar bago niya hinugot ang kanyang espada upang tingnan ang nangyayari. Samantala, walang awang pinaslang ni Amleth ang lahat ng kawal na hamarang sa kanya at pinalaya ang mga bihag. Nang tuluyan siyang makapasok sa tolda ng kanyang tiyuhin, hindi niya inaasahang sasalubungin siya ni Gudrun. Paulit-ulit siyang inatake ng kanyang ina gamit ang espada. Habang iniiwasan ang bawat hampas, aksidenteng naibaon ni Amleth ang kanyang espada sa dibdib ng kanyang ina. Niyakap niya ito habang unti-unti itong nalalagutan ng hininga.
Sa sandaling iyon, lumabas si Gunnar mula sa pinagtataguan at sinaksak si Amleth sa likuran upang ipaghiganti ang kanyang ina. Ngunit mabilis ding napatay ni Amleth ang kanyang kapatid sa ama. Pagpasok ni Folier sa Tolda, nadatnan niyang wala ng buhay ang kanyang asawa at anak. Tahimik niyang ibinalik sa kaluban ang kanyang espada, binuhat ang kanilang mga katawan at dinala sa labas upang mabigyan ng marangal na libing. Bago siya umalis, hinamon niya si Amleth na magkita sila sa tarangkahan ng impyerno. Nanumpa siyang doon magtatapos ang buhay ng kanyang pamangkin, tulad ng ginawa nito sa kanyang ama. Makalipas ang ilang oras ng paglalakbay, narating ni Amleth ang paanan ng bulkan kung saan naroon ang mga bangkay ng kanyang ina at ng kanyang kapatid sa ama. Matapos silang bigyang pugay, inakyat niya ang bundok habang tanden ang kanyang kalasag at espada upang harapin ang kanyang huling labanan. Sa tuktok ng bulkan, nagharap sa wakas sina Amleth at Folier. Nagpalitan sila ng mababanggas na hampas ng espada habang unti-unting nilalamon ng matinding init ng kumukulong lava ang kanilang mga katawan. Matapos ang ilang sagupaan, napagtanto ni Amleth na kahit matanda na si Folier, isa pa rin itong napakahusay na mandirigma. Habang ginagamit niya ang kanyang kalasag upang depensahan ang sarili, naisip niyang hindi niya matatalo ang kanyang tiyuhin sa ganoong paraan. Kaya isinantibi niya ang depensa at pinili ang isang mapanganib na offensiba. Dahil dito, ilang beses siyang tinamaan ng espada ni Folier. Ngunit sa nalalabi niyang lakas, nakapagbigay siya ng isang malakas na hampas na tuluyang nagpugot sa ulo ng kanyang tiyuhin. Sa wakas ay natupad ni Amleth ang kanyang paghihiganti. Ngunit kapalit nito ang sarili niyang buhay, sapagkat bumaon din sa kanyang katawan ang espada ni Folier. Habang nakahandusay siya at naghihintay sa kanyang huling hininga, pinagkalooban siya ng isang huling pangitain. Sa pagkakataong iyon, muli niyang nasalayan ang kanyang pinakamamahal na asawa at ang kanilang mga anak sa huling pagkakataon.